For today's video, share ko sa inyo itong common to rare plants na danas ko sa kanila na worth it yung mga bibilhin or worth it yung pagbili mo sa kanila. Hello viewers, ako po si Donna at nagsishare po ako or gumagawa ako ng mga video all about plants. Number one na worth it pagbibilhin or gusto mong bumili ng mga medyo pricey na plants ay itong Monstera. Itong Monstera Thai Constellation ay super tibay niya talaga sa akin. Pero nabili ko kasi siya dati nasa 8,000 to, kalimutan ko na, basta nasa 8,000 plus siya. Pero mother plant na siya at super dami niya ng ugat. Kaya hindi ko kasi siya tinipid noon kasi gusto ko nga ng big na Monstera or big leaves na may fenestration na, kaya hindi ko tinipid. Hindi ako bumili ng Monstera Thai Constellation na na yung tawag doon yung budget meal kasi gusto ko talaga ng malaki at may fenestration. Worth it naman kasi sobrang tibay niya, ang tagal niya na rin sa akin, hindi naglulusaw yung mga variegation niya, hindi naglulusaw agad-agad yung mga variegation niya. Nalulusaw yung iba pagka tumatanda na or nakukulangan ko sila ng tubig, pero hindi namamatay itong Monstera na to. Hindi siya nagkakaroon ng mga pest, hindi siya mabilis makapitan ng mga pest ng kung ano-anong mga peste diyan sa paligid. Kahit napapadikit siya sa mga crotons ay hindi nagkakaroon or hindi siya nadadamay, hindi siya nahahawaan ng mga aphids. Ay, gusto-gusto talaga itong mga na to. Hindi ko alam kung bakit kahit natatabi siya sa may mga pest na halaman, hindi siya nahahawaan. Worth it dito sa Monstera Thai Constellation ko na to. Nakadalawang propagate na ako sa kanya at lahat na buhay. Yun, take note, lahat na buhay. Kahit na sphagnums gamitin ko, kahit yung Aroids mix yung gamitin ko, or more on Pumice yung ginamit kong sa kanya, yung potting mix sa kanya, nag-thrive siya at nagkaroon siya ng mga bagong dahon. Gustong-gusto ko yung variegation niya na mga may pagka-constellation lang or may pagka-sprinkle lang yung kulay. Hindi siya naglulusaw, hindi rin siya minsan danas ko sa kanya, nagkakaroon siya ng dormancy period, pero pagka natapos na yung dormant niya, dire-diretso na yung paglago or paglabas ng mga dahon niya. Worth it ang pagbili mo sa kanila. Mas maganda bumili ka yung hindi cultured ng mga yung mga China plants, kasi pagka bumili ka doon sa mga cultured na China plants, danas ko yon na naglulusaw, mabilis malusaw yung mga ugat niya. Huwag kang bumili ng mga yung hindi pa masyadong rooted or hindi pa masyadong acclimated na mga Thai Constellation, kasi prone siya sa root rot. Maganda pag bibili ka ng Thai Constellation yung alam mong na-acclimate na dito sa Pilipinas, or yung pwesto niya or yung potting mix niya ay nakadikit na doon sa niya mismo, sa ugat niya, or yung ugat niya nakadikit na mismo sa pot. Or kung bibili ka, hindi yung uprooted, or mas maganda yung potted na, para sure na mabubuhay na talaga ang Thai Constellation mo, para hindi masayang yung pagbibili mo sa kanya. Maganda yung Thai Constellation na may pagka yellow bar kasi hindi siya lusawin. Kahit anong lights na ang ibigay mo sa kanya, indirect lights, direct lights, mabubuhay sila. Danas ko dito sa Thai Constellation ko na to. Medyo inurong ko lang siya ng konti dito kasi naawa na ako sa kanya. Kahit naka-direct sun siya, hindi siya naglulusaw. Hindi siya mapili sa fertilizer. Kahit anong fertilizer ang ibigay ko sa kanya, mapa-vermicast pa yan, mapa-complete fertilizer pa yan, hindi nawawala yung variegation sa kanya. Basta may lights ka na i-provide sa kanya, yung kahit hindi maghapong lights, basta nakakuha sila ng lights, ay hindi mawawala yung bar niya. Hindi siya prone sa reverted na or pagre-revert na halaman. Mas maganda sa kanila, kahit minsan nag-half moon pa yan, minsan nag-chunky bar pa sila, pero mas gusto ko talaga yung mga tight, yung may pagka-constellation or yung may pagka wisik-wisik lang yung mga variegation niya para hindi malulusaw. Kasi yung mga Thai Constellation na medyo chunky yung bar, kahit ano pa yung mga halaman na medyo chunky yung bar, parang prone sila, or sa danas ko sa kanila, prone sila sa paglulusaw. Kasi kaunti lang yung green pigments sa dahon nila. So mahina or weak yung white pigments na yun, kaya sila naglulusaw, lalo na pagka nagpo-full bar yung halaman mo. Number 2 na worth it kung bibili ka na medyo pricey na plants ay etong mga Scindapsus na variegated. Yung mga Maharlika, yung mga Scindapsus aurea, o yung Scindapsus satin, aurea, yun. Mga talagang yung tipong yung propagation mo one leaf lang, magta-thrive talaga yan siya kahit maiksi yung ugat or yung aerial roots na nakuha mo sa kanila, tapos mabilis silang magkaroon ng mga bagong dahon kahit variegated sila. Tapos ang maganda doon, hindi sila lusawin. Merong mga Scindapsus na medyo mabilis malusaw, yung pag nauuhawan mo sila, nalulusaw,
Pero itong mga jade sa atin na to, sa danas ko sa kanila, itong maharlika na to, hindi pa ako nalusawan nito kahit 1 week propagation, nabubuhayan ako nito. Basta Sphagnums yung ginagamit ko. Kasi yung Sphagnums talaga sa akin, natatagalan siya bago matuyuan. Dito sa pwesto ko, mas okay yung Sphagnums pag ginagamit ko sa mga Scindapsus ko. Kahit yung mga variegated tsaka yung mga hindi variegated, mas bet nila yung Sphagnums or mas mabilis silang magkaroon ng mga bagong ugat pag Sphagnums yung gagamitin ko sa kanila or yung ginagamit ko sa kanila. Worth it kasi yung 1 leaf propagation ay biglang nagkakaroon ng mga bagong dahon, biglang nagkakaroon ng mga bagong ugat, mabilis silang magkaroon ng mga bagong ugat, basta hindi sila nauuhaw. Yun yung diskarte sa Scindapsus kung gusto mong magbenta ng halaman, kung gusto mong mapahaba yung Scindapsus mo ng mas mabilis sa inaasahan mo, mag-propagate ka ng 1 leaf tapos ang gamitin mo Sphagnums at wag na wag mo silang hahayaan na mauuhaw para mas mabilis yung growth nila, mas mabilis silang magkaroon ng mga bagong ugat. Number 3 na worth it pag bibili ka ng mga rare or medyo pricey na plants ay itong mga Ceratum. Yung Neon Ceratum, ang ganda. Yung Marble Ceratum, ang ganda din. Yung tricolor na Ceratum, yung may pagka-red-red na Ceratum, worth it din. Kasi kahit nagmumura na sila ngayon, worth it kasi mabilis silang napopropagate, mabilis silang magkaroon ng mga bagong ugat. Hindi sila prone sa root rot. Ayun yung maganda pagka magpo-propagate ka or pagka magpaparami ka ng halaman, pag magbebenta ka ng halaman, or gusto mong dumami yung halaman mo, pag magpo-propagate ka, ay mabilis mapatubo or hindi sila prone sa root rot. Ayun yung mga worth it bilhin kasi hindi ka malulusawan. Kahit bago ka palang maghahalaman, hindi ka mapapatayan ng plants or yung mga medyo pricing halaman, hindi masasayang yung pinagbili mo sa kanila. Dito sa Ceratum na to, worth it ang bibili mo sa kanila. Kaya lang, medyo mahirap sila i-propagate or putulin pag magpo-propagate ka kasi medyo nagdidikitan yung mga ano nila, yung mga stem nila, tsaka yung dahon nila. Hindi masyadong, medyo nahirapan ako sa pagputol dito sa Ceratum ko na to nung nag-propagate ako. Pero, merong mga Ceratum pero yung isang Ceratum ko dito, medyo malayo yung gap ng ano niya, mabilis lang siyang maputol. Unlike dito sa marble na Ceratum ko na to, na nahirapan ako magputol. Etong tricolor Ceratum ko na to, mabilis lang siya maputol, mabilis siya mapropagate, at mabilis siyang magkaroon ng baby. Magkaroon ng, biglang umuusli dyan sa gilid niya, yung mga baby niya. Yung dahon niya, sobrang ganda kasi parang may mga lagari-lagari siya dyan, ganun. May pagka-sexy-sexy yung dahon niya or kakaiba kung gusto mong mag-add ng ibang dahon sa halaman mo, sa mga collection mo. Kakaiba itong mga Ceratum na to. May yung pagka-neon, sobrang ganda din. Yung talagang kahit matutukan lang ng flashlight, talagang makikita mo talaga yung pagka-bright ng pagka-neon nitong Ceratum na to. Ganda-ganda ako dito sa Neon Ceratum ko na to. At ang maganda pa dito, stable yung variegation niya. Hindi siya prone sa reverted, hindi siya nag-green talaga ng fully green. Kasi nga, gusto mo na kaya ka bumili ng variegated kasi para merong ibang kulay yung collection mo. Ito ay hindi prone sa variegation or sa pagre-revert ng variegation. Maganda yung bar niya. Kung ano yung binili mo sa kanya, yung mga bagong dahon niya, lalabas at lalabas pa rin na may variegation. Na minty bar, na may pagka-tricolor yung bar, na may iba yung itsura ng niya, dahon niya, or iba yung kulay ng dahon niya. Worth it. Number 4 na plants na worth it pagbibilhin, yung variegated plants, kung gusto mo ng variegated na plants, ay itong Manila Sprite na to. Itong Manila Sprite na to, ang bilis niyang magkaroon ng baby. May na-propagate na ako sa kanya. Ito yung mother plant. Ang bilis niya. Meron pa akong nabili nung nabenta ko na nung nakaraan. Ang ganda din ng bar niya. Nag-half moon siya, nagpo-full bar siya. Ayun yung maganda sa Manila Sprite. Hindi siya naglulusaw kahit naka-full bar siya. Pero syempre, asahan natin pag nag-full bar na yan or nag-full moon na talaga siya, yung dahon niya ay maglulusaw na. Pero doon sa danas ko sa isa kong Manila Sprite, hindi talaga siya naglusaw. Hindi pa naglulusaw. Yun. Medyo natagalan siya or hanggang ngayon parang inabot na ng 4 months yung variegation ng dahon niyang full bar ay buhay pa rin. Hindi siya naglulusaw agad-agad. Ayan, kahit nag-half moon siya, hindi siya lusawin. Ang ganda ng mga dahon niya. Tapos ang bilis niyang magkaroon ng baby. Parang magkakaroon siya ng dito. Ang tawag diyan yung bulaklak ata to kasi ang ganda, may parang ang puti ng pagka-variegation niya yung lalabas. Worth it dito sa Manila Sprite na to kasi nagbumura na siya ngayon pero talagang tingnan mo naman, I'm so lucky to have you, baby. Ang ganda
ganda, no? Tingnan mo naman, ang cute, oh. Ang cute ng bar niya. At hindi siya lusawin. Yun talaga yung gusto ko sa variegated na plants. Yung hindi agad-agad nalulusaw. Hindi siya lusawin yung mga variegation niya. O, sana hindi sila magsilusawan. Kahit nag-half moon siya, o 1/4 lang pala yung ano. Almost 1/4 lang yung green pigments niya. O, di ba? Manila's Pride ay the best. Favorite plants ko to, or favorite ko to sa collection ko. Halaman. Kung gusto niyo bumili nitong Manila's Pride na to, worth it pag bumili ka nito. At ang maganda pa dito, hindi siya namimili ng potting mix. Kahit anong potting mix ang gamitin mo sa kanya, kahit yung ano lang, 50% na kukupit tapos 50% na rice hull, magta-thrive siya. Kahit ang gamitin mo ay loam soil na 50% tapos 50% na rice hull, pwede rin siya. Kasi danas ko yan sa kanya. Danas ko din yung 50% na loam soil tapos 50% na pames, mabubuhay siya, nabubuhay siya. Yung mga ugat niya mabilis magkaroon. Basta yung paglalagay nyo ay medyo airy, yung medyo tinatamaan sila ng hangin, plus hindi masyadong ipit na ipit yung mga ugat nila, or mabilis mag-dry out yung potting mix niya, or yung tubig doon sa potting mix niya. Yun, mabubuhay yung Manila's Pride nyo kahit propagation pa yan, kahit kakaunti yung ugat na nakuha nyo dun sa propagation or dun sa baby ng Manila's Pride, mabubuhay yun. Number 5 na worth it na kahit dati ang mahal-mahal niya tapos biglang nagmura siya ngayon ay itong ito yung favorite ko din talaga, oh. Kahit na ang mahal-mahal ng bili ko sa kanya dati, tapos nagmura na siya ngayon kasi may lumabas na variegated. Ay, itong Jope ay na to, talagang the best talaga ito. Apakatibay nito sa init, apakatibay nito sa kahit yung propagation niya, ang bilis magpatubo. Mahirap lang siyang putulin dun sa ilalim pagka masyadong madikit. Meron ako mother plant nito. Ito, nasa ilalim. Yan, mother plant na talaga yan ng bongga. Nakailang putol na ako yan dyan. Ito yung mama niya. Yan yung mama plant ng Jope ko. Mabagal man siya magkaroon ng mga bagong dahon, pero worth it naman pagka nagkaroon ng dahon. Ang ganda. Tapos yung shape niya talaga ang nagdala sa kanya. Ang sexy, laki ng puwit yarn. Ayan, cute, diba? Cuteness talaga ng bongga si Jope ay. Number 6 na plants na maganda ring bilhin at worth it siyang bilhin kahit na may mga mura na ngayon, ha. Dati talaga inabot yung 1 leaf niya ng 30,000, ganyan. Pero worth it naman kasi tuloy-tuloy yung variegation niya, tuloy-tuloy yung mga dahon niya magaganda. Kahit bilhin mo siya ng maliit lang or 1 leaf lang, yung mga susunod niya na dahon ang ganda. Itong Florida Beauty na to, kahit na 1 leaf lang ang bilhin mo sa kanila, worth it kasi pag lumabas naman yung mga bago niyang dahon, talagang may hugis-hugis na, kahit hindi pa yung lobster na hugis, pero ang ganda na niya, ang cute na ng dahon niya. Maganda siyang isama sa mga collection mong dahon or collection mong halaman. Worth it kasi hindi siya mabilis malusaw, ang bilis niya i-propagate, tapos yung mga dahon niya talaga dire-diretso yung variegation. Magkaroon man siya ng hindi variegation na dahon, tapos next na dahon naman ay variegated na naman. So worth it kahit na magkaroon siya ng green or fully green talaga na dahon. Kinasunod na dahon naman ay bumabalik naman yung variegation niya. At hindi siya maselan sa potting mix. Kahit anong potting mix ang gamitin mo sa kanya, danas ko na sa kanya ngayon yung sphagnum moss, danas ko na sa kanya ngayon yung 50% na loam soil, tapos 50% na pames. Nagtatribe siya, 50% na ang tawag dito yung coco peat, saka 50% na rice hull, yun, nagtatribe din siya doon. Hindi siya lusawin kahit na nagpo-full bar yung mga variegation niya o yung dahon niya. Hindi maselan sa potting mix, plus hindi lusawin yung mga dahon niya kahit nag-half moon pa yan, kahit nagpo-full bar pa yan. Tapos pag nag-propagate ka sa kanya, danas ko sa kanya kahit full or half moon yung variegation niya, mas mabilis siyang magkaroon ng mga bagong ugat at bagong shoots. Kung gusto nyong malaman all about sa pagpapaganda ng plants, all about sa pagpapalash ng halaman, kung bago ka palang mag-aalaga ng halaman, kailangan panoorin mo to.